We're live once again. Excited na ako. Ay, wow, daming excited. Na-excite kayo eh. Walwalang naman to. Hindi tayo kasing, ni Papa Jackson kasing driven. Kasi grabe yun eh. Passionate talaga yun sa trabaho. Ito, tatry lang natin. So, meron dalawang title na pagbobotohan ninyo. Na, wala lang, live lang sa gabi kung maisipan natin. First caller. Paano ba? Ang problema ko kasi, hindi ako nagre-reply sa mga tao for the longest time. Wala na akong kausap. So ngayon, kailangan ko silang i-accept sa message request isa-isa kung gusto ko magka-caller dahil wala na talaga akong kinakausap eh. Alam niyo yun? Haha, need help. Tita Cora! Hello? Ano, girl? Oh. Naka-live ako. Ay po, sanggala. Nagte-testing ako kasi gagayahin ko na si Papa Jackson sa ginagawa niya. So wala pa akong caller kasi hindi ako marunong magbukas ng Facebook page ko kung saan makikita yung messages. So nahihirapan ako ngayon mag-set up kaya ikaw muna tinawagan ko. Sabi ko mga friends ko muna, testing lang. So guys, naririnig niyo ba ng clear si Sheena? Yes or no? Hello? Hello? Please po wag niyo burahin ang comment ko kasi bakit hindi naman kayo si Nicole. Hoy, Tita Cora! Tigilan ng pambabash. Hindi ako nagbubura ng comments, ha? Ayaw talaga. Ayaw gumana ng fan page ko. What's happening? Blind item. Sino ito naiinggit sa kita ng masungit ng dating manager? Tapos bigla na lang naisipan mag-live. Hoy, Tita Cora! Guys, tawag dito sa mga nagtatanong kung wala na daw mga update sa carjack. Again, ano po, wala na po munang carjack. So, tomorrow, pangtanghali po tayo. Okay? Wala po muna tayong carjack. Hindi ko alam kung magkakaroon pa o kung mawawala na. Hindi ko alam. Basta for now, wala muna. Kasi naka-leave po si Papa Jackson ng 2 months. Okay? 2 months. Matagal-tagal yan. Open na. Press. Nakabukas siya. Ito? Yes. Yes. So, paano dito? Bluetooth. Teka lang. Wala nga. Ikaw na nga set up. Hindi ako tinatamad. Bilisan mo na. Ganyan po talaga sa mga ka. Ano? Ayos ah. Pagka naman po, sasabihin niyo po, hindi niyo po alam. Pero alam naman niya po talaga. Kailangan ko ng secretary. So, you'll be my secretary. Okay? Ted? YSD ba talaga to? Ayun. Ayun na. Ayun na! Perfect. Perfect. Okay, wait. Mag-hi ka daw sa viewers. Kunyari, Kaya ko din pa i-boss pwede si ba Ash. ikaw na lang maging caller? Go Pikachu! Thunderbolt! Ay, Thunderbolt! may ganon. Ayan. Okay, perfect, guys. May speaker na tayo. Okay. At dahil dyan, perfect! Gabing ito. At inaantay ko lang kayo dumami. Nakaugalaan nyo na to. Inaantay nyo ako. Alam ko na na dapat kanina pa ako naka-live. Kaya lang naka-live si Gandang Karas. She's trying to learn kung paano yung ginagawa ko. Kaya lang ang dami kasing nakaharap na akin. Chichika-chika muna tayo. I'll tell you about my day. Nagagaling kami kanina kay Miss Tony Gonzaga. Nag-taping kami doon kanina. Oo. Nag-taping kami doon kanina. And I cannot tell you kung ano resulta. Kailangan yung panoorin. Pero cute yun. No, pero cute yun. Actually, balak kong baguhin yung setup ko, but I want it to be so intimate. Gusto ko sa kwarto lang talaga. So, hindi ko alam kung babaguhin ko pa or hindi na. Okay na ako ng ganito eh. Kwarto ko po ito, medyo magulo, pasensya na kayo. Kamusta maghapon ninyo? Bumili ako ng bagong laptop today, guys.
Yung laptop ko kasi, MacBook i9 Pro. I have a MacBook Pro na i9. Tapos bumili ako ng M1 kanina. M1 Pro. So, mas mabilis yung nabili kong laptop. Kasi nga, nagka-racket ako kanina. Dahil nag-taping kami with Miss Tony Gonzaga. At may talent fee. So may talent fee doon. Dinagdagan ko lang ng kaunti. Nakabila ko ng MacBook Pro. So dalawang MacBook Pro sa harapan ko. Isang desktop, isang iPad, isang cellphone for TikTok, isa cellphone for Blue Up Live, isang camera for the YT upload. Ang dami nangyayari sa harapan ko. No? Oo. Kaya kanina pinapakwento ni Gandang Kara sa akin, paano ba yung setup mo? Sabi ko, komplikado pero tuturo ko sa'yo. Kasi kanina, wala daw siyang collar. Sabi niya, wala akong collar. Sabi niya kanina, ganun talaga. Di ba? Oo. So yun. Ha? Manood ka ba kay GK yung hotline niya? Actually, hindi ako pabor sa title na tawag nito. Hindi ako pabor dun sa title na ginawa niya. Oo. Hindi ako pabor. So, may iba akong title na naisip para sa kanya, ayaw niya. Ang title na naisip ko para sa kanya ay SS. Kasi malaman. Sabihin ko sa inyo para pilitin niyo siya. Ayoko ng hotline eh. Parang hindi ako hindi ako pabor. Ang title na sinadjust ko sa kanya, sabihin ko sa kanya, ang title ay SS. Diba? Ano kahulugan ng SS? Ang kahulugan na ay steamy stream. Steamy stream. Kalahati na tayo ng Nobyembre. Ano ibig sabihin nun? Konti na lang, bakasyon time na ulit. Ay naku naman. Pero magsipag ka muna ngayon kasi syempre by December, marami na mga ganap at saka marami na rin hindi makontak. Alam mo yan? Ninong, ninang, mga kaibigan na nagtatago. Alam mo na kung bakit nagtatago. Oo. So, alam mo na, sa anuhan ng utang, hindi na malaman kung nasa na ba kayo. Yung mga utang nyo sa akin kasi maghahanda kami sa Noche Buena for the advance. Kaya ngayong November pa lang, i-ready nyo na yung mga puso nyo at mga sarili ninyo. Hi, good morning, Ating Mitch Calderon. Wala kang cash? Ay, wala kang cash. Bakit? Yan, yari. Wala kang cash eh. Kaya nga puro Gcash din eh. Rin ko po talaga maging isang radio DJ po. I will pursue that course po. Sure, JB. Nagtatanong siya, gusto niya daw maging DJ, like pangarap daw niya. Dapat nga kay DJ Kara ka manghingi ng advice. So, DJ Kara, ano po yung masasabi niyo po? Ano po yung mabibigay niyo pong advice para po sa mga taong gusto mag-radio DJ? Lumapit kayo sa mundo ng radyo. Yun ang first step. Dahil connection is the key. Ay, connection in everything. Ay, wow. Kung mag-start. So, marami kang connection po, DJ Kara. Grabe na. So, marami po kayo. Diba? Hindi mo nakikita ang kamalian ng isang tao kapag lunod na lunod ka sa kanya. Pero minsan, kailangan maliwanagan ka at kailangan sampalin ka. Sampalin. Bakit? Kasi pag nasampal ka, mabibigla ka, diba? Aray! Oh. Pag nabigla kang ganon, maiisip mo na, tama pa ba yun? Pero minsan kahit kasi sampalin ka, wala kang pake eh. Kasi manhid na yung pisngi mo sa kakasampal sa'yo dahil nasanay ka na sa pain. Kaya wag mong sanayin ang sarili mo sa pain because it's not normal. Dahil pag pumasok ka sa isang relasyon, nangyayari naman talaga yung pain, pero yung ibang klaseng pain na toxic na wala nang natitira para sa'yo and kine-question mo na yung self-worth mo. Diba? Ibig sabihin may mali na. There's something wrong. So, tumakas ka na. Kailangan mo na yan. And it's time para yung sarili mo naman ang mahalin mo kesa binibigay mo ng binibigay sa kanya yung pagmamahal mo. Nang nahihirapan ka lang naman, wala ka natatanggap na kapalit. Diba? So, ibigay mo na lang sa sarili mo. At least ikaw, mapapasaya mo pa yung self mo.
pamper yourself, kagaya ng lagi ko sinasabi, love yourself. Lalo na kung may mga anak ka, ibuhos mo doon ng pagmamahal mo. And in time, baka dumating din talaga yung para sa'yo. You have to wait for that. Minsan kasi hindi talaga binibigay agad ng isang bagay kasi hindi pa time na ibigay. So, kailangan na maging patient and you have to wait.